Right, hello. Test. So, pag-usapan natin ito ng mabilisan. So, meron tayo ditong wheel na may issue ng wobbling. As you can see, hindi siya balance. Pag nakita mo, ang laki ng wobbling niya. So, malaki ang kembot niya. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang issue, cause, and resolution or steps to prevent it. And then, diskarte kung meron ba. Alright, so una, ang issue natin yung wobbling. Bakit ba nangyayari yan? Una, pwedeng yung sa likod nitong wheel is hindi balance yung pagkakabit ng bearing. Alright? Kasi secondly, hindi balance yung pagkakabit na itong mga bawat isa na to. Kaya siya naka-bengkong, naka-S, gano'n, naka-kembot ba. Instead na straight line lang siya, is naka-curve yung pagkakabit. Pwedeng naka-ganon. Kaya may kembot siya. Okay? And then also, ang isang possible reason is hindi balance yung weight ng sa bilog niya. Sa pinakabilog niya, ito. Yan. Pag hindi balance yan, is hindi rin siya iikot ng maayos. Okay? Now, ano yung mga steps na ginagawa natin para ma-prevent yun? So, unang-una sa unang step ng paggagawa ng wheel, meron tayong back piece, ito, tsaka front piece. Yan yung nag-hold dito sa ating mga side pieces. Yan yung mga panggilid. Yan yung nag-hold dyan. So, itong likod, unang-una, dyan pa lang, is naggagawa na tayo ng prevention para maging maganda yung outcome nung ikot ng wheel natin. Ano yun? Ito yun. Yung kapag binubutas natin tong using a boring bit, we try to make sure as much as possible na straight line yung pagkakabutas sa kanya. Tuwid. Para kapag kinabit natin yung bearing, is flush siya, straight, and hindi gegewang ba yung backing ng wheel. So, for example, ito, naikabit na to, and tinry natin nun i-balance. So, medyo may kembot siya, as you can see. Medyo hindi siya balance. Okay? Ngayon, there would be times na hindi mo siya talaga ma-achieve dito sa piece na to na perfectly balanced kasi minsan yung mismong plywood is nakabengkong na siya. Pero ang ginagawa natin is kinukuha natin yung pinaka-balance na makukuha natin dito sa likod na to, sa piece na to. Alright? Secondly, ang susunod na prevention or steps na ginagawa natin is yung clamping. Okay? Kapag binubuo natin yung wheel, what we're doing is kumukuha tayo ng halimbawa, ito yung wheel. Kumukuha tayo ng flat wood, plywood sa ilalim, sa ibabaw, nilalagay natin, and then saka natin siya kinaklamp. Okay? And also, meron tayong ginagamit na pang bind dito sa gilid niya para ma-hold yung piece together while it's drying. Okay? Ano mga wheel? Okay. So, yun pa lang, kapag kinabit mo yung
kinabit mo yung, kinabit mo yung rope sa gilid niya, you need to check kung yung mga ganito niya is balanced by rotating it like this. Tinali mo na ng rope, pinigpitan mo na. Check mo siya kung balance by eyeball, kung may straight line dyan. Kasi makikita mo yan kung nakaganyan o kaya nakaganon. So pwede mong i-adjust, igalaw yung placements nung bawat piece na to para mabalance siya as much as you can. And at the same time, sisilipin mo na rin kung may mga butas or may mga gaps dito sa gilid. Okay? And by doing so, by doing so, yung inspection na yun, makikita mo rin kung dito ay nakalapat siya na maayos. Bakit yun importante? Kasi, kapag ito hindi nakalapat ng maayos, yung mga yan ang pag-uumpisahan, number 1, pag-uumpisahan ng bengkong pag iniikot mo na siya. Okay? Ngayon, kung perfect na to, or tingin mo balance na to, yung mga sides, wala nang gaps, maayos na yung pagkakahigpit ng rope, pwede mo na siya ngayon i-clamp. So, as I was saying kanina, nagka-clamp tayo, may wood dito, plywood dito, tapos saka natin nilalagay ng clamps. One thing na kailangan din natin gawin kapag nagka-clamp ay dapat even ang pressure. Bakit? Halimbawa ito. Teka, kuha lang ang props. Ito ang props para madaling maintindihan. Halimbawa, ito yung wood na gagamitin natin pang ipit. Ito naman ang wheel, for example. At ito ang wood sa ibabaw. Kapag hindi even ang pressure na ginawa mo, ano ba to? Kapag hindi even ang pressure na ginawa mo, may tendency siya na magbengkong. Diba? Hindi ko makuha camera angle ah. So halimbawa, mas matindi ang clamp pressure dito. Ito, walang stress. Nakaangat siya. Ito, naka-stress. Madidiin siya. Okay? So, yan, ini-exaggerate ko lang para makita kung ano yung magiging difference pag hindi even yung clamping pressure. So, yan. Even though nakabind ka dito ng rope, balance siya kanina, pero naklamp mo siya na hindi even yung pressure, magkakos pa rin siya ng bengkong. Okay, so paano naman natin magagawa ng paraan or paano natin magagawa ng maayos yung clamping pressure? So, ganito. Square yung wood natin. Yan. So, ang pressure points natin dyan, kasi bilog tong piece, bilog yung piece. So, ang dapat para ma-even yung pressure, ganyan. So, kumbaga, lahat malalapatan ng kahoy na masikip. So, ang gagawin natin dapat ay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apat na corners and apat na sides. Or, kung medyo nagtitipid tayo sa clamps, pwedeng dalawa dito sa ilalim, tapos tag-isa naman dito. Yan, magiging 6 lang yung clamps na ginagamit natin. Pero yung pressure niya is ma-divide sa buong space na to, sa buong surface. So, kapag ganun ang ginawa natin, magiging balanse siya, na nakaipit siya na maayos. Tapos, yun namang pressure ng each clamp, hindi naman dapat na, halimbawa, hipitan mo to ng todo,
tsaka mo to ngayon higpitan ng sobrang higpit, tapos ito magaan lang. Dapat ano lang siya, balance lang, tensiometer lang talaga yun eh, yung pakiramdam ng paghihigpit eh. Pero hindi naman siya yung todo puwersa na hihigpitan mo ng todo. Basta balance lang. Ayan. So, ede naklamp na. So, after that, kinuha na natin yung item. Okay na, tuyo na. Eh sir, may bengkong pa rin. Pag inikot ko sir, bengkong pa rin. So, doon na tayo sa last part. Kasi lahat ng ginawa natin kanina, puro prevention yun eh. Prevention ng bengkong. Para yung dulong part, yung finishing, is maging madaling trabaho. Kasi yung finishing, ano lang yun, sanding lang, balancing lang ng outside part. Tapos, kumbaga sabi ko nga, remedyo lang kung ano yung mga hindi mo na bengkong. Ay, hindi mo na straighten. Okay, so by doing those steps, may iwasan mo to. Kasi hindi na siya magiging pasigsag kasi na-flat mo siya ng maayos. 'Di ba? Hindi na din siya magiging hindi pantay yung ikot kasi nagitnaan ng maayos. Tapos yung dito, yung dyan, sa likod, maayos yung pagkakakapit ng bearing. Ito, maayos yung pagkakalapat. So, hindi siya magkakaroon ng ganyang kalaking bewang or kembot. And like I said, yung last part is remedyo. Kasi what if, meron ba akong sample? Wait lang, hanap ulit ako props. Ito props. Ito ay 26cm wheel na medyo may kembot siya pero bearable, tolerable siya. Tolerable state. Pero isa-sand ko pa to. Kulang pa to sa sanding or sa remedyo na sinasabi ko. Tapos ito naman yung 21cm na masasabi kong perfect yung pagkakagawa. Tingnan nyo kung gaano siya kalinis. Halos wala kang makikita na problema dun sa ano mo. Walang alog. So ito yung perfect. Ganito yung mga gusto nating maging outcome ng products natin. Okay? I hope you learned something from this video na sabi ko mabilis lang pero 13 minutes. And mag-video pa tayo sa susunod. Sana. Wag na, pero hindi. Kailangan. Para for our shared learnings. Okay? Thank you. Bye. Bye.